Kung ikaw ang tatanungin, kung ang edad mo ay nasa 35, let's say 35 years old ka na, do you think still worth it na mag-apply pa rin ng student visa dito sa Australia? Or, wag na lang? Welcome to Australia! Hello guys! Welcome back to my vlog. Nandito kami ngayon ni Ren sa Melbourne Royal Botanic Garden. Ang ganda dito, ang ganda ng panahon, ang ganda ng view. Maraming event. Medyo napagod na lang kami sa paglalakad kasi kanina pa kami umaga dito sa city, nag-iikot-ikot. So ngayon nakakita kami ng magandang spot para makapagpahinga at makapag-vlog. Makapag-share na rin. Kasi ang tagal na rin natin hindi nag-vlog or hindi nagkukwentuhan na kasama si Ren. Ayan. So kahapon pala guys, birthday niya. Yeah. 40 na siya guys. Huwag kayo nangingay. Secret lang natin. Hindi ko sinisecret yun. Why? I'm Hindi. proud of it. Proud siya. Actually sabi niya sa akin, proud daw siya na 40 years old na siya. Proud siya kasi mas wiser na daw siya ngayon. Yung sabi. Ikaw. And life begins at 40, tama ba? Oo, sabi nila. Sabi nila, life Kaya begins excited ako eh. Sabi kasi, life begins at 40. at... 40 na. 40 ka na. So, Maligalig na rin. Life begins for me. Maligalig na rin siya. Eh, ano yung nakaraang taon? 1 to 39. Ewan ko. Preparation. Preparation. Preparation ng totoong buhay. Yan. Ito, kaya ko naman siya inaya na mag-vlog ngayon, guys. Buti na papayag ko. Kasi may mga nagme-message sa akin, nagtatanong, iba na nag-start na panoorin yung mga vlog natin. So ngayon nasundan na nila hanggang sa nakagraduate visa na tayo. And they were asking kung worth it pa rin ba na mag-apply ng student visa. And most of them, ang edad nila, may mga ilan na nasa 20s pa lang, 25, 26. Pero, majority ng mga nagtatanong, nasa 35 na. Eh, di ba, may bagong ruling ngayon, di ba, na pag 35 ka na pataas, 36. 36 pataas, wala nang graduate visa. Oh. So, kung ikaw ang tatanungin, kung ang edad mo ay nasa 35, let's say 35 years old ka na, do you think still worth it na mag-apply pa rin ng student visa dito sa Australia? Or, Wag na lang. wag na lang? 35 years old siya ngayon mag-apply and then abutan siya ng 36 bago siya mag-graduate. That means wala na siyang postgraduate visa na katulad ng na-enjoy natin ngayon. Considering yung mga hardship na pagdadaanan ninyo, I think makakabawi lang kayo kung meron kayong postgraduate visa man lang. Kung wala na yun, I don't think it's worth it. Hindi na worth it na mag-try pa. Oh, para sa akin. Para sa'yo. Siguro i-consider nyo yung ibang pathway na lang. Kasi yun na, coming from experience, kung doon kayo sa SB pathway mag-rely para mag-journey dito sa Australia ng tuloy-tuloy, yung PR o citizenship man, ganyan. Mas maganda kung hindi sa student visa nanggaling. Kasi Maybe double check na lang nyo yung inyong qualifications, yung experience, baka sakaling pasok, 'di ba, dun sa kailangan nila, sa skills na hinahanap nila kaysa mag-student visa na tapos yung iba kasi gusto pa nilang kasama yung family nila. ayun, yun ang isa
sakripisyo. Iba-iba, may mga nagtatanong na gustong kumuha ng related sa healthcare, like aged care. Meron naman na gustong kumuha ng childcare, may cookery, may iba nagtatanong about masters, kasi nga di ba nag-master ka dito, accounting. Actually, may mga kilala tayo na kinuha na yung commercial cookery and Oo. di ba? Mm-mm. Parang ano sila, medyo may pag-asa. Kasi maaari, kung 36-year-old na kayo at di na kayo magkakaroon ng postgraduate visa after study, para sa akin, it's not worth it kung katulad po yung ano nyo, panggagalingan ninyo with tipo, marami kayong sacrifices na gagawin para lang dun sa study na yan. And hindi kayo makakabawi dahil walang postgraduate visa. And then, kung naasahan ninyo maybe habang kayo naka-SB, makakahanap kayo ng sponsor, ganyan. I think Mababa yung chance. hindi 50-50 yung chance doon kung makahanap kayo ng sponsor. It's more less than 50%. Ganyan. Pero nasa kanila pa rin, di ba? Kung gusto nilang masubukan. Depende naman sa ano nyo, sa skill set nyo. Actually, you can still try. Wala namang masama. Yun naman para lang sa kanya. Based on experience lang. Based sa experience. Observation And observation. Lahat na kasi nagtaasa na yung visa lodgement fee, yung proof of Gusto pa yun, no? proof of funds mo, Taas tinaasa na. na din, and then mataas ng barrier para Yung cost of makapasok. living dito, dahil mataas. Yun. So, hindi sa nananakot, pero mag-reconsider lang kasi baka mayroon kayong ibang option other than Australia, ganyan. Medyo ano na tayo ngayon dito. Medyo nahihigpitan na tayo dito ngayon. Nagpapanakpan na pumunta dito sa Australia as a student. Maybe some other time, malay nyo, magluwag ulit, ganyan. Maghabol ulit sila ng mga incomings. Yung tulad na nangyari noon. Kami dito, talagang ano sila, talagang naghahabol sila ng numbers. Di ba? So, natsabahan lang namin, naswertihan namin, natimingan namin. Pero sa Sa mga bata pa, o like yung mga nasa 20s hanggang maybe 30, 33, 32, ganyan. From 20s to 32, yung mga ganong edad, pinupush namin yung ibang mga kakilala namin na nandito na rin na tuloy nyo lang. Oo, kasi pag mas bata ka, siyempre mas aggressive ka. Oo. Tulad namin, no, ang katwiran namin sa buhay, no, nasa 30s pa lang kami. Sige, habang bata, take the risk, ganyan, sumubo. I-grab yung opportunities kasi you have, plenty of time left after that, di ba? Mayroon ka pang mga pagkakataon makabawi, makarecover. Unlike kung medyo may edad na tayo, yeah. So, medyo naninigurado na tayo Tama. at magiging wise na tayo sa decision, doon na tayo sa mas stable, mas sigurado. So, habang bata pa, yeah, that's okay to be Try lang kayo ng try. to be brave and aggressive pagdating sa mga opportunities. So, go for it. Kung sa tingin ninyo ay, you got what it takes para mag-student journey. Yeah. Still, nagwe-welcome pa rin naman ang Australian mga students. And yun nga lang, nagtaasa na yung kahit pagkagastusan dito. Pero kung mayaman naman ang family, no problem, No di ba? No problem. problem. Yes. Maybe I'm speaking up more on the mga kagaya namin na hindi naman Privilege. Hindi naman privilege, hindi naman mayaman pamilya. Tipong kailangan naman pagtrabahuhan yung aming dito, mga pinagkakagastusan. Yeah. So yun, yung next year guys, na pag-uwi namin, dami na nagme-message sa akin kasi na-share ko yun sa isa sa mga social media account ko. Grabe yun, 100,000 views ng mahigit. With regards to that, maybe some other time, i-share namin sa inyo again. Together ulit. Kasi may mas malalim na reason bakit mas pinili namin na
huwag nang ituloy yung Paghahabol ng ng PR dito Yes, sa yes, Australia. yeah. Yes. So, in other videos siguro, share namin sa inyo yun. Pero, not for now, kasi guys, kailangan na Masyal pa ulit kami. namin Punta pa kami ikot-ikot dahil doon. limited na lang din yung time namin. Hanggang 7:30 pa naman open tong Botanic Garden. Pero, marami pa kami kasing gustong makita. Ang lawak pala nito. So, yeah, that's it for today, guys. Thank you for watching. See you See ya. on our next vlog. Bye!